Ang kwento ay umiikot sa magkapatid na nahuhulog sa kanilang sariling pagkagusto sa isa't isa. Habang tumitindi ang kanilang nararamdaman, unti-unti nang nabubunyag ang kanilang lihim. Nagsisimula ang pelikula noong 1985, kung saan si Richard, isang estudyante sa unibersidad, ay pauwi na ng gabi. Ang kanyang ate na si Natalie ay naghihintay sa kanya sa kanilang payak na tahanan. Pinaalalahanan ni Natalie si Richard dahil sa sobrang pagkatagal nitong makauwi, ngunit nananatiling walang pakialam si Richard at nagbibiro pa tungkol sa sitwasyon. Nainis si Natalie kaya't niyaya siya ni Richard na lumabas upang baguhin ang mood. Nagkumustahan sila sa isang anti-gang diner at pinag-usapan ang kanilang mga buhay matapos ang pagkamatay ng kanilang mga magulang. Binibigyang diin ni Natalie na si Richard lamang ang tanging taong maaari niyang pagkatiwalaan, ngunit sinabi ni Richard na abala siya sa pag-aaral ng urban planning. Nadismaya si Natalie dahil pakiramdam niya'y naipit siya sa kanyang buhay at karera. Hinikayat ni Richard si Natalie na tuklasin ang mga malikhaing landas, ngunit nananatiling pesimistiko si Natalie. Humiling siya ng halik kay Richard, at pumayag naman ito, ngunit bigla siyang hinalikan ni Natalie ng masidhi. Humingi ng tawad si Natalie at iniwan si Richard na naguluhan. 2 taon ang lumipas, tumawag si Richard kay Natalie upang dalhin ang kanyang pataka sa istasyon ng tren. Nagreklamo si Natalie tungkol sa kakulangan nila ng oras para magkita, ngunit sa huli pumayag na rin siyang magkita sila sa istasyon. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa kanyang trabaho at buhay, ngunit abala si Richard at kinailangang umalis agad. Nagpaalam sila, at pinanood ni Natalie si Richard habang palayo ito. 1 taon ang lumipas, si Richard ay nasa isang bagong opisina kasama ang kanyang kasintahan at sekretarya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Natalie. Palaki ng palaki ang pagkadismaya ni Natalie sa walang pakialam na pamumuhay ni Richard, at pinagalitan siya dahil sa pagiging pabaya. Naiinis, tinapos ni Natalie ang tawag at nagpatuloy sa paghahanap ng trabaho. 2 taon ang lumipas, si Richard ay may panayam sa trabaho sa isang anti-gang opisina, sa kabila ng kanyang mataas na karanasan sa trabaho. Ipinaalam ng mahigpit na boss na ang kanilang kumpanya ay hindi ka-level ng mga dati niyang employer. Ikinadismaya ni Colin, ang boss, ang pagkakahire kay Richard nang ipilit nito na makuha agad ang resulta ng panayam. Si Richard ay nasa bago niyang trabaho nang makatanggap siya ng tawag mula kay Natalie na inaanyayahan siyang makilala ang kanyang asawa. Nangako siya na dadalo, ngunit nalibang sa babaeng nagde-deliver ng pagkain. Ipinaabot ni Colin ang kanyang pagkadismaya sa pagkakahire kay Richard. Lumipas ang mga araw at ang pagtitipon ng pamilya ay nagtapat sa isang mahalagang pulong. Matapos ipakita ang kanyang galing, naalala ni Richard ang kanyang pangako sa pamilya ngunit nagpasya siyang huwag pumunta, binanggit ang kawalan ng interes kay Jessica, isang kasamahan. Hinimok siya ni Jessica na dalawin ang kanyang pamilya, kaya't maluwag niyang ipinagmaneho ang kanyang sarili sa address. Habang papunta, nadaanan niya ang mga mag-agarang estate ng mga nakatataas. Binuksan niya ang gate at natuklasan ang isang manor na may perpektong hardin. Malugod siyang sinalubong ni Natalie, na binanggit ang kanyang pagiging late. Pinuri ni Richard ang bahay at naalala ang sinabi ng kanyang ate noong ilang taon na ang nakalipas tungkol sa pagkain ng lahat ng pagkain, ngunit hindi maintindihan ni Natalie ang kanyang loika. Inanyayahan siya ni Natalie na pumasok at pinangunahan siya sa hardin kung saan sa wakas niya nakilala si Sinclair, ang asawa ni Natalie, at ang mga hipag nito. Biniro ni Sinclair ang natirang puding at malamig na sopas dahil sa pagkakalate ni Richard. Nginitian lamang ni Richard ang sitwasyon kahit na may nahulog sa kanyang sopas mula sa isang puno. Pagkatapos, pinaliwanag ni Sinclair kay Richard ang kabuuan ng estate, binigyang diin ang kaluwalhatian nito. Nakaramdam si Natalie ng pag-iisa at tinapos ang kanilang pag-uusap. Nagmayabang si Sinclair tungkol sa kanyang mga ari-arian habang nagpalitan ng mga tingin ang magkapatid. Nakahanap sila ng pribadong lugar upang mag-usap at tinanong ni Natalie si Richard tungkol sa kanyang asawa. Nagbigay si Richard ng mga pekeng papuri, binanggit ang kawalan ng boses ni Natalie. Napansin ni Richard ang kwintas ni Natalie, ang parehong kwintas na suot niya noong una silang naghalikan. Biglang pumasok si Sinclair at binanggit na kaarawan ni Natalie, na nakalimutan ni Richard. Sa hardin, sinimulan ni Natalie na patayin ang mga kandila, ngunit ipinilit ng kanyang asawa na gawin ito ng paisa-isa. Tahimik na pinanood ni Richard habang lalo pang bumabagsak ang mood ni Natalie. Naglakad-lakad silang lahat, at tinanong ni Richard si Natalie kung masaya ba siya. Sinabi ni Natalie na oo, ngunit binitiwan ni Richard ang pahiwatig na wala siyang pagkakataon na magpahayag ng sarili. Muling nakiusyoso si Sinclair at tinanong kung sa wakas ay sumang-ayon si Richard, na peke niyang sinang-ayunan. Kinabukasan, ibinahagi ni Richard kay Jessica ang tungkol sa pagtitipon ng pamilya at kung gaano kamangha-mangha at perpekto ang lahat.
Nang tanungin ni Jessica ang tungkol sa pagiging malapit nila ng kanyang kapatid, isinalaysay ni Richard ang kanilang pagkakahiwalay matapos ang diborsyo ng kanilang mga magulang. Ibinunyag niya na si Sinclair ay dating boss ni Natalie, ngunit nabigo itong makuha ang trabaho at napilitang magpakasal sa kanya. Pinagalitan sila ni Colin dahil sa pagpapabagal sa trabaho, at natapos ang pag-uusap. Kinabukasan, binisita ni Natalie at Sinclair si Richard sa kanyang opisina. Interesado si Sinclair sa mga guhit ni Richard, ngunit nahuhumaling si Richard sa kagandahan ng kanyang kapatid. Hinimok ni Natalie si Sinclair na tapusin na ang kanilang pagbisita. Kinabukasan, galit si Richard nang dumating nang napakahuli si Natalie para sa kanilang appointment. Pinakalma siya ni Natalie sa pamamagitan ng pagpisil sa kanyang pisngi, at napansin niyang suot pa rin nito ang kwintas. Hinalikan siya ni Natalie, bumitaw, at humingi ng paumanhin. Pumunta siya sa kusina para uminom, at sinundan siya ni Richard. Naghalikan sila ng masidhi, ngunit biglang lumayo si Natalie at nagkomento ng walang pakialam sa hitsura ng bahay. Sinabihan niya si Richard na lumayo, kahit na siya mismo ang naguguluhan. Habang nagtititigan ang magkapatid, muling nabuhay ang kanilang pagkakagusto. Pagkatapos, iniwasan ni Natalie si Richard at ipinahiwatig na ang nangyari sa kanila ay tapos na. Sinabi niya kay Richard na iniimbitahan siya ng kanyang asawa para sa tanghalian. Nagbigay ng pahiwatig si Richard na maaaring maging awkward ang sitwasyon, ngunit kinabukasan, nagkita ang dalawa sa opisina ni Sinclair. Ibinahagi ni Sinclair ang kanyang kasiyahan sa pagkilala sa mga tao at inimbitahan si Richard sa isa pang pagtitipon ng pamilya. Binanggit niya na ayaw ng kanyang asawa na dumalo si Richard. Dumating si Richard sa opisina at naramdaman ang malamlam na kapaligiran. Ipinaalam sa kanya ni Jessica na nagbigay si Colin ng mga memo dahil sa kanyang karamdaman. Inasahan ni Richard na maaaring may sakit ang kanyang boss, ngunit nagulat siya nang malaman na ito ay isang nakamamatay na nakakahawang sakit. Dumating ang weekend, at muling nagtipon ang pamilya. Palihim na umalis sina Richard at Natalie upang pag-usapan ang kanilang lugar ng pagkikita, kumpiyansa na walang makakahalata. Iminungkahi ni Natalie na gamitin ang lugar ng kanyang mga in-law dahil kasalukuyang inaayos ang kanilang bahay. Gayunpaman, naglatag ng mahigpit na mga patakaran si Natalie para sa kanilang relasyon, at nagsabing maaari lamang silang magkita sa loob ng 2 linggo. Sinubukan ni Richard na kumbinsihin si Natalie na magtanan. Nagpapanik si Sinclair habang binabaha ang kusina dahil sa sira ng dishwasher. Nagmamadali niyang tinawagan ang hotel kung saan sinabi ni Natalie na magstay siya, ngunit pagkatapos matuklasan na wala siya roon, hinanap niya ang contact information ng lahat ng hotel sa lugar. Pinilit niyang aliwin ang sarili sa pamimili ng grocery, ngunit hindi niya mapigilan na inspeksyonin ang mga gamit ni Natalie. Hinati siya sa pagitan ng kanyang matalim na instincts at ng kanyang pagnanais na magtiwala sa kanyang asawa, kaya't nagpa siyang magpatuloy gamit ang loika. Samantala, patuloy na sinusubukan ni Richard na hikayatin si Natalie na magsama, ngunit pinipilit ni Natalie na hindi sila nagkakaroon ng isang affair at hindi sila romantically involved. Iniutos niya sa kanyang kapatid na humanap ng girlfriend bago siya pumayag na muling magkita sila. Natapos ang weekend getaway at bumalik si Natalie sa bahay. Kalmado niyang tinanong si Sinclair tungkol sa kanyang business trip, at nagawang magpanggap si Natalie habang nananatiling matamis sa kanyang asawa. Samantala, pinagalitan ni Jessica si Richard dahil sa paulit-ulit na pagpapaliban ng kanyang pagbisita kay Colin. May ibang iniisip si Richard habang tinatanong niya si Jessica na maging kasintahan niya. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Jessica, na ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa kilos ni Richard. Hindi nadadala, nagsimula siyang maghanap ng mapayag na kapareha. Nang gabing iyon, tumanggap ng tawag si Natalie mula kay Richard na iginigiit na magtagpo sila ngayon dahil natugunan na ang mga kondisyon niya. Tahimik na pinagmamasdan ni Sinclair ang kanyang asawa, at nang banggitin ni Natalie ang bagong kasintahan ni Richard, nagkomento ito na tila nalasing ang kanyang bayaw para magbigay ng update sa ganitong oras. Sa buong pag-uusap, sinikap ni Natalie na magmukhang masaya, ngunit hindi niya maikubli ang kanyang naiinis na ekspresyon at tensyonadong kilos. Samantala, hawak-hawak ni Natalie ang natatanging kwintas at litrato ng kanyang kapatid, umiiyak sa frustrasyon at selos. Kasabay nito, pinapakinggan ni Sinclair ang mga kamakailang voice messages nila sa telepono, naghahanap ng anumang kakaiba. Nang hapon iyon, nagbihis si Natalie at nakipagkita kay Richard sa lobby ng isang hotel. Inamin niya na halos hindi siya dumating at iginigiit na dapat silang umupo ng malayo sa isa't isa, bagay na ikinainis ni Richard. Gayunpaman, mabilis siyang nagulat na natapos na ang gawain. Habang nag-uusap, sinadya ni Natalie na ipakita ang susi ng hotel para mapabuti ang mood ni Richard, ngunit binago niya agad ang usapan nang banggitin ang mga tanong ni Sinclair tungkol sa hotel. Masaya naman na iminungkahi ni Richard na ipagpatuloy ang kanilang mga tagpo buong tag-init,
ngunit mariing tinanggihan ito ni Natalie, iginiit na hindi siya magpapadala kahit pa natutuwa ang kapatid niya sa isang malungkot na pagtatapos. Nabahala si Richard sa mga sinabi at kilos ni Natalie. Nang subukan niyang kunin ang susi, malakas na tumutol si Natalie, na nagdulot ng pansin at ikinagulat ni Richard. Hiniling niyang lumayo muna si Richard ng isang buwan at bisitahin ang kanyang may sakit na boss bilang kondisyon para sa muli nilang pagkikita. Agad na bumisita si Richard kay Colin sa ospital, dala ang mga libro at magagandang salita upang linlangin ang kanyang boss. Subalit, nakita ni Colin ang kanyang pakana at alam niyang may nag-utos kay Richard na dumalaw. Inimbitahan ni Colin si Richard na makipagkita sa isang mahalagang kliyente, na nagdulot ng excitement sa kanya. Sumakay sila sa tren patungo sa pulong, habang inilalarawan ni Colin ang kanyang mga pagkatalo at pagkadismaya sa progreso ng bagong proyekto ng lungsod. Biniro ni Colin si Richard tungkol sa kanyang pagiging pesimista at napagpasyahang mananatili na siyang ganoon. Pagdating nila sa opisina, nagulat at natakot ang kliyente sa hitsura ni Colin dahil sa kanyang sakit. Sinamantala ito ni Colin upang idirekta ang negosasyon sa kanilang pabor. Nang subukang baliwalain siya ng kliyente sa pamamagitan ng pagkain ng sandwich, kinuha na ni Colin ang plato at nagbahagi pa sa kanyang tauhan, na iniwan ng kliyente na nanginginig. Pagkatapos, nagmamadali si Richard upang magulat kay Natalie na natapos na niya ang gawain. Ngunit sinalubong siya ni Sinclair at inimbitahan para sa isang picnic. Naging balisa si Richard tungkol sa pagsakay sa bangka patungo sa lugar, ngunit pinilit siyang ilihis ni Sinclair sa iba't ibang paksa upang maibsan ang kanyang kaba. Pagdating nila sa destinasyon, inihanda ni Sinclair ang kanilang pagkain at nagbiro pa ng madilim na humor bago nakapag-react si Richard. Tinanong ni Sinclair tungkol sa affair ni Natalie, ngunit itinanggi ni Richard ang anumang kaalaman. Ibinunyag ni Sinclair ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kilos ng kanyang asawa. Nagpanggap na walang alam si Richard at tinanong si Sinclair tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki, ngunit sumagot si Sinclair na malalaman niya rin ito dahil may plano na siya. Dumating ang mga bata sa Monster Customs upang takutin sila, na ikinatuwa ni Sinclair. Nagbigay siya ng makahulugang komento na madaling masundan si Richard. Pagbalik nila sa estate, natagpuan nilang nag-aalala si Natalie. Ibinunyag ni Sinclair na lilipat sila sa Connecticut para sa trabaho, na lalong ikinainis ng magkapatid. Kinabukasan, nagkita si Natalie at Richard sa isang hotel cafe upang talakayin ang mga hindi inaasahang pagbabago. Kalma niyang ipinaliwanag ang kanyang pagmamahal para sa kanyang asawa, kahit na may mga pagkakamali ito, at iginiit na tama ito. Nakiusap si Richard na huwag na siyang umalis, ngunit tahasang tinanggihan ni Natalie. Habang nagiging emosyonal si Richard, tila nasiyahan at naakit si Natalie. Tumayo si Richard at sinundan ng kanyang kapatid, na naging sanhi ng eksena. Habang nagmamakaawa si Richard na ipagpatuloy ang kanilang relasyon, sumali si Sinclair. Nagpaalam si Natalie ilang sandali pagkatapos, iniwan ang dalawang lalaki na mag-isa. Nag-usap si Sinclair tulad ng dati, ngunit may mga pahiwatig tungkol sa mga iniisip ng kanyang asawa. Tinitigan niya si Richard, nahirap magpigil ng kanyang emosyon, at inisip ang isang buhay na wala si Natalie. Umalis si Richard at sinundan ang kanyang kapatid hanggang sa isang phone booth, hinihinging manatili ito. Nagkaroon ng pagtatalo ang magkapatid, at nakialam ang isang tauhan ng hotel upang masigurong maayos si Natalie. Lumayo siya habang binalaan ni Richard na magdudulot ng masamang kahihinatnan kung hindi siya mananatili. Umalis si Natalie sa establishmento at sinenyasan ni Sinclair si Richard na maglayo muna bago sundan ang kanyang asawa. Bumalik si Richard sa kanyang apartment at natagpuang nakalak ang pinto mula sa labas. Pumunta siya sa construction site at nawalan ng malay. Kalaunan, isinuka niya lahat ng iyon sa tulong ni Natalie, at napagtanto niyang nasa kanyang apartment siya. Malumanay siyang pinaalalahanan ni Natalie na magpakabait, ngunit bigla siyang kinutya tungkol sa kanyang kalagayan. Binaliwala siya ni Richard, ngunit inimbitahan pa rin siya ni Natalie sa kanilang farewell party. Makalipas ang ilang araw, pumasok sa trabaho ang urban planner at tinitigan ng may pagkagusto ang mga gamit ni Colin. Si Jessica, na seryoso, ay nagpapaalala na malapit nang mawala ang mga iyon. Pinuri ni Richard ang kanyang kakayahang pamahalaan ang kumpanya at niyaya siyang sumama sa kanya kung saan. Nang sumunod na party, nagalit si Richard sa mga host ng party ngunit hinimok siya ni Jessica na huwag na lang pansinin ang mga bagay-bagay. Sa kabila ng kanyang karaniwang tahimik na ugali, buong kumpiyansa na tumayo si Natalie sa tabi ni Sinclair at nakipag-usap sa mga bisita. Gayunpaman, sinamantala ni Richard ang pagkakataon upang lapitan ang kanyang kapatid ng mag-isa. Galit na galit, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na saktan si Natalie. Naging bulag si Richard sa mga nagmamasid at natupok ng paghihiganti hanggang makarating sila sa isang liblib na lugar. Doon, itinulak niya ang kanyang kapatid sa lupa.
Matapos makahinga ng maluwag, humingi ng tawad si Natalie sa kanyang kapatid at iminungkahi na patas na sila ngayon. Sinabi rin niyang hindi mangyayari ang trahedyang pinaplano ni Richard. Pagkatapos ng pagkumpirma na kalmado na si Richard, ibinunyag ni Natalie na hindi sila lilipat ng bahay at nais ni Sinclair na ipagpatuloy ang party ayon sa plano. Ilang sandali pagkatapos, bumalik ang magkapatid sa party venue na sugatan at nadumihan, na nagdulot ng pansin. Umupo sila sa refreshment table at sumama si Sinclair sa kanila, na tila walang pakialam sa nangyari habang tinatapos ang party. Tinulungan ni Sinclair ang kanyang asawa sa mga sugat nito habang pinapanood ni Richard na hindi makapaniwala. Tinanong ng urban planner kung may alam si Sinclair at kinumpirma niya na mayroon, ngunit iginiit niyang hindi pa siya handang magbunyag ng higit sa kanyang nalalaman dahil may mga hangganan siyang ayaw tawirin, lalo na't tapos na ang lahat. Tinukso siya ni Richard, ngunit tiwalang sumagot si Sinclair na kahit anuman ang meron sila, unti-unti na itong naglalaho. Pinuri ng nakababatang lalaki ang pagpipigil ng kanyang bayaw at ipinaliwanag ni Sinclair na may kailangan magpigil sa gitna ng lahat. Pinuri ni Natalie ang katalinuhan ng kanyang asawa, na nagudyok kay Richard na tanungin kung ano ang susunod na mangyayari. Inamin ni Sinclair na hindi rin siya sigurado. Naglakad silang tatlo ng mapayapa sa paligid ng tahimik na kapitbahayan habang nag-uusap si Sinclair tungkol sa iba't ibang bagay sa kanilang paligid. Salamat sa panonood ng video na ito.